Ano po kaya ang dahilan at mas maraming tao ngayon sa umagang ito dito sa Manawag? Kadalasan kasi, kapag tayo ay nababagabag sa ating puso, sa ating kalooban, tayo ay nag-aalala. Meron tayong lugar na pinupuntahan kung saan maibabalik yung tinatawag nating sentro ng ating buhay. Sapagkat parte na ng ating buhay kung minsan yung mawindang pagka naiisip natin na napakarami nating pinagkakaabalahan, ang dami nating inaasikaso at inaalala. Our hearts are troubled. Ang binasa nating ebanghelyo ay bahagi ng ating ebanghelyo kahapon kung saan sinabi ng Panginoon sa atin, huwag kayong mag-alala. Do not let your hearts be troubled. Bakit daw? Sapagkat napakaraming lugar, napakaraming silid sa tahanan ng kanyang Ama. It is not a celestial dormitory o tirahang pisikal na kagaya ng alam natin dito sa buhay na ito. Marami ang nagpupunta sa Manawag sapagkat unang-una, humihingi sila ng tulong through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manawag. Mga halimbawa, gumaling sa sakit na malubha, makapasa sa board, magkaroon ng visa para makapaghanap buhay na malaki ang sweldo abroad, makahanap ng partner in life, makapag-asawa, makatapos sa kanilang pag-aaral, etc., etc. Kuminsan, ang pag-aalalang yan ay, di ba, nawiwindang tayo, nawawala tayo sa ating tinatawag na sentro. Kapag tayo nawiwindang, pumupunta tayo sa isang lugar na maaring magbigay sa atin ng kapayapaan ng kalooban. At Manawag ay isa na riyan. Yung iba sa Quiapo, yung iba sa Baclaran. Anong ibig sabihin kapag tayo ay nawawala sa sentro? Parang, things are not in place. It is because there is a reality much, much greater than ourselves. Hindi ho tayo yung sentro. Hindi ho yung mga achievements natin sa buhay ang sentro. Hindi rin yung makapangyarihang bansa, kagaya ng Amerika, ang sentro o yung kanyang presidente na kung umasta, parang Superman, di ba? Alam naman natin kung ano nangyayari dahil sa kanyang mga tarif na yan. Siya rin. Hindi pa niya nare-realize ang kanyang pagkakamali. Ako ang President of the United States, the most powerful country in the world. Hindi yan ang sentro. Hindi rin ang ating mga personal successes or accomplishments. What is it? It is the divine life that is in each and every one of us. Kahit na tayo ay mawindang, kahit na mawala tayo sa balanse or equilibrium na tinatawag, God is always there. The divine life is always there with us. Ano ba yung divine life na yan? Nakikita natin, ang buhay ng Diyos ay nag-i-intersect sa buhay ng bawat isa sa atin. Halimbawa, yung magpatawad o yung magpakita ng awa, that is an attribute of God. Katarungan, justice. Yung magiging mapagbigay ka, halos mauubusan ka na pero ibinibigay mo pa rin. Ang pagmamahal sa kapwa, lalong-lalo na doon sa mga mahirap mahalin. Yung tinatawag nating compassion. Paggaling or healing. Kagandahan. Wisdom. Pag-asa. Tapang. Courage. Joy. Friendship. Those are the divine attributes. At kapag ito ay ginagawa natin sa ating buhay, hindi ito mabibili, hindi ito malalagyan ng presyo. We take up residence in the house of God. Tayo ay naninirahan sa piling ng Diyos. Hindi isang lugar, pero panatag ang ating buhay kahit na tayo may sakit, kahit na hindi tayo bigyan ng healing, kagaya ng ating inaasahan. Kampante tayo, di ba?
Chill out lang tayo. Kasi sinabi ng Panginoon, sabi kasi ni Philip sa kanya pakita mo na lang sa amin ang Ama, tama na yun. Diba? Kapag nakita nyo na ako, nakita nyo na rin ang Ama. Because the Father and me, they are one. Ngayon sa atin, ang challenge, are we also one with Jesus? Nakikita ba ng ating kapwa ang mukha ni Jesus sa ating mga iginagawi, sa ating mga salita, sa ating mga nararamdaman? O nagpapanik tayo, nag-aalala tayo? We just have to go back to the center. The kingdom of God is within us. Naandyan yan. Hindi tayo papabayaan. Kung makikita ninyo ang halimbawa ng mahal na birhen, di ba? Doon sa wedding at Cana, walang masyadong maraming salita. Alam ng mahal na birhen at kilala niya ang kanyang anak. Kaya nga sinabi niya doon sa mga nag-aayos ng pista, do whatever He tells you. Kahit na sinabi ni Jesus, it is not yet my time. Nay, hindi ko pa oras. Pero Jesus made His first miracle at the wedding in Cana. Bakit? Ikaw ba naman ang magdala ng 9 na buwan sa sinapupunan mo ang anak ng Diyos, di ba? So alam mo na, your hearts are beating as one. Ganon din ang sinasabi ng Panginoon sa atin sa umagang ito. You have seen me, you have seen the Father. At meron pang sinabi ang Panginoon, kung ayaw niyong maniwala, di yung mga milagrong ginawa ko ay nagpapatunay lamang that the Father is in me and I am in the Father. And you can do even greater things than this. Kaya nga pagkatapos natin bumisita dito sa Manawag, try to observe your own experience, yung inyong karanasan. Di ba parang kahit ano magagawa na natin, humingi tayo ng tulong, tayo nanalangin, nagtirik tayo ng kandila, kung ano-ano pa ang mga ritual na ating ginawa. Pagbalik natin sa ating tahanan, di ba, you feel refreshed. Why? Because we have found our center again. Ang buhay ng Diyos at ang ating buhay ay nag-i-intersect. Kaya nga tama yung sinabi ng Panginoon huwag kayong mga mababagabag, huwag kayong mag-alala. Do not let your hearts be troubled. In my Father's house, there are many rooms. The rooms of love, joy, forgiveness, justice, hope. The divine attributes are within reach. Kahit na sabihin natin hindi 100%, simula na natin dito sa ating buhay ang pagranas o pag-experience ng mga divine attributes na iyan. We now stand to offer our prayers and petitions.